Good afternoon, everyone. Brother Coach Ted is here. Thank you, Lord, for this great opportunity na makabahagi tayo ngayon sa programa natin over Talk Life Channel, TLC. Bago ko po umpisahan ang aking paksa ngayong hapon, nais ko kayong batiin. I hope and I pray na ang mga mapapakinggan natin ngayon sa 7 last words magbigay sa atin ng aral at patingka din ito ang ating buhay pananampalataya. Uumpisahan ko sa isang tanong ang ating paksa ngayon. Why Jesus came to earth? Bakit po siya kaya pumarito sa sanlibutan? Ephesians chapter 1 verse 7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. Sa Kanya mayroon tayong pagtubos na tinatawag. At sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ang kapatawaran ng ating mga pagsalangsang ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. So yes, Jesus came to this earth for the express purpose of shedding His precious blood on the cross to provide forgiveness of sins. Malinaw na ang layunin ng pagbuhos ng Kaniyang mahalagang dugo sa cross ay upang magbigay ng kapatawaran sa mga kasalanan. In Hebrews chapter 5 verse 8, bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. The true meaning of obedience is endurance. In Hebrews chapter 2, somewhere in verse 12, ganito ang sinasabi ni Jesus. Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan, aking Ama. Ako'y mananalig sa iyo at naririto ako at ang mga anak na ibinigay mo sa akin, Diyos na aking Ama. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tayong tao. Naging tao rin si Jesus upang makisalamuha sa atin. Tulad natin, may laman, may dugo, nakakaranas ng gutom, uhaw, napapagod, bilang tunay at totoong tao. May laman, may dugo. At ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng Kaniyang kamatayan ay maigupon niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan noon. Kapangyarihan sa kamatayan. What message is being conveyed to us today? Anong mensahe, mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang, ang naisiparating ng mensaheng ito sa atin? Una,
ang pagpapatunay na si Jesus ay isang tunay na tao. Not being God in this point of time. Hindi po siya Diyos sa oras na iyon. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos nang siya'y bumaba mula sa langit dito sa lupa. Ang katangian bilang Diyos ay kanyang hinubad. At hindi pabiro na hinubad niya. Inalis ang pagka-Diyos. Pangalawa, siya ay tunay na sinugo ng Diyos Ama. Pangatlo, upang abutin ang sangkatauhan. At ayon sa plano ng kanyang Ama, iligtas ang tao sa tiyak na kapahamakan. Pang-apat, ipakita niya ni Jesus ang kahalagahan at ang tunay na kahulugan ng pagsunod. At si Jesus habang nakabayubay sa krus, anong hirap ang kanyang nararanasan sa kanyang pisikal na katawan, sa kanyang damdamin at kalooban, sugat latay, kirot pait at pagdurusa ang kasalukuyan na kanyang nararanasan. Ito'y napakabigat na nakadagan sa buhay ni Jesus. Dagdag pa rito ang mga ginawa niya noong una, nagpagaling, nagpakain ng halos 5,000 tao, tinulungan ang mga pilay, mga bingi, mga utal, at binuhay ang ilan na mga patay na. Maraming himala ang kanyang ipinamalas at ginawa at naranasan ito ng marami. Ang mga alagad, tinulungan, hinango mula sa wala, inaruga, tinuruan ng maraming bagay sa ikakaunlad ng kanilang buhay. Ngunit ito siya ngayon. Nakabayubay sa krus. Naghihirap. Atin siyang pagmasdan habang nakabayubay sa krus. Inaalipusta. Pinarurusahan. Sinugatan. Tinurunahan ng tinik sa kanyang ulo. Ipinako sa krus ng mga taong kanyang tinulungan ng una at kanyang iniahon at ililigtas. Ito ba ang ibabalik sa kanya? Suklian siya ng paghihirap, sugatan, bastusin, lapastanganin, pagmalupitan, alipustahin, at ang kanyang pagkatao'y wasakin. Ito ba ang igaganti ng tao sa kanya na ginawa niya ng mabuti? Bagay na hindi kayang sikmurain, hindi kayang tanggapin ng isang partikular at isang pangkaraniwang tao. At ito si Jesus. Isang partikular at pangkaraniwang tao na nakabayubay sa krus. Ang torture na ito sa kanya ay hindi kayang palampasin ng sino mang tao o sino man sa atin na ipagwalang bahala na lamang, na palampasin na lang. Kahit pa sa part ni Jesus, bagay na dumarating na sa kanyang pakiramdam ang pagka-discourage. Na kung kakayanin pa ba niya? Kakayanin pa bang unawain ang mga taong ito
na pagkatapos tulungan ang iba pinagaling, siya ngayon ang mga nagpaparusa sa kanya. Jesus looked down from the cross upon a sins that must have been distressing to him. The Roman soldiers were gambling for his clothing. The criminals on the crosses, to either side of him, were reviling him. The religious leaders were mocking him, and the crowd was blaspheming him. Surrounded by this most unworthy lot, Jesus prayed for them. Father, forgive them. Is a prayer of unmatched mercy and love. Bilang isang tao, ang tuluyan kang mamatay sa hirap ay matatanggap mo. Wala ka ng choice. Nakapako ka na o nakapako ka. Iniwan ka pa ng mga taong inaasahan mong dadamay sa iyo. Dadamayan ka sa hirap. Subalit ang sila'y patawarin mo sa ganung kalagayan, mahirap itong gawin. Kaya nga marami sa tao ang magpatawad kung ikaw inapi, inalipusta, pinahirapan, mahirap ito para sa iyo. Maging sa katauhan ni Jesus, mahirap itong gawin niya. Subalit, ang unang wika niya na inusal, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa.